Akala ko simpleng office outing lang kami papunta sa Nagsasa Cove. Pero bago pa kami makarating, nasa police station na kami. Ganito nagsimula ang pinaka-chaotic naming team building. Dahil nagsasawa na kami sa work, nag-book kami na exclusive trip sa Nagsasa Cove. Pick up, 12 midnight. Pero hindi sa diretso sa beach, dumiretso kami sa police station. After all the stress, bandang 5:30 AM, nakarating din kami sa Pundakit. Akala namin tapos na ang challenge, hindi pa pala. Isang oras pa kaming sasakay ng bangka habang hinihiling namin huwag kaming liparin ng alon. May bawon kaming breakfast kasi hindi kasama sa package. Yung 2,999 naman kasama na ang van, boat transfers, coordinator, lunch, dinner at breakfast. Pagdating, camping. At doon ko ulit na-realize, hindi talaga kami compatible ng tent. Hindi ako marunong mag-set up kaya naghanap na lang tayo ng mabait na magtatayo para sa atin. Nag-hike ang grupo papuntang falls. Kami ni husband bilang certified Gen X na 50, nag-volunteer na lang magbantay ng tents. Akala ko ito na ang happy ending. Pero doon pala nagsisimula ang plot twist. Golden hour, TikTok, photos, lahat kami naka-yellow, parang mga dilawan ng OOTD. Pagkatapos, dinner, drinks, cards, at stargazing sa beach, isa sa pinakamagandang gabi. Kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan, binaha ang tents at may mga nasira at inilikas kami papunta sa aming kubo. Alas 9 ng umaga, pumunta kami sa Camara Island, pero sinubok muli tayo ng tadhana. May paparating na malakas na hangin at ulan, kaya naman nagmadali lang tayo dito at bumalik agad sa Pundakit. Kung gusto nyo makita ang buhay experience mula police station hanggang sa Bahasa Tent, follow JLo Fight at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At sa susunod na reels, ipapakita ko kung sulit ba talaga ang camping sa Nagsasa Cove o bakit ayoko pa rin mag-camping. My name is JLo and this is another travel episode for JLo Fight. Tara, kapit tayo!